Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening everyone. Now is 10 o'clock na. Assalamualaikum brother and sister all over the world. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga Christianity, Muslim, o ano pa, mga kapatid ko. Na tayong lahat dito ay mga magkakapatid. Ito ay continue to sa Surah An-Nur. Continue to sa pagbasa. This verse 20. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinaka-mabahabagin at napaka-maawain at ganap na mapagmahal. At kung hindi lamang sa kagandahang loob ng Allah ng kanyang awa sa sinumang nasangkot sa maling pagbibintang na ito, at ang Allah sa katotohanan ay Rauf, punong-puno ng kagandahang loob na Rahim, na napakamawain at ganap na mapagmahal, ay hindi niya lilinawin ang ganitong mga batas na pagpapayo at padaliin niya ang parusa ang sinumang lumabag sa kanya. O kayong mga naniwala ng Allah sa sumusunod sa kanyang sugo, huwag ninyong sundin ang mga daan ni Shaitan. Ang mga sinumang susunod sa mga daan ni Shaitan sa makatuwid, walang pag-alinlangan ang siya ay nag-uutos ng mahalay na gawain ng mga masasama. At kung hindi lamang sa kagandahang loob ang Allah sa mga nanampalataya, ang kanyang awa sa kanila ay walang sinuman ang magiging malinis mula sa dungis ng kasalanan kailanman mula sa kanila. Subalit, ang Allah ay nililinis niya ang sinuman sa kanyang nais, at ang Allah ay ang Sami, ganap na nakakarinig sa inyong mga sinasabi, na Alim, ganap na nakaalam sa inyong mga layunin at mga gawain. At huwag sumumpa ang sinumang mabubuti sa kanilang relihiyon at maluwag sa kanyang pananalapi, na iwasan ang makipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak na mga mahihirap, mga nangangailangan at mga nangibang bayan, at itigil niya ang paggasta sa kanila dahil sa kasalanan na kanilang nagawa, at patawarin niya ang anuman na mali ng kanilang nagawa. At huwag niya silang parusahan. Hindi ba sa inyo nais na patawarin kayo ng Allah, na kung gayon patawarin ninyo sila, at ang Allah ay Ghafoor, ganap na mapagmatawad sa kanyang alipin na Rahim, napakamawain at ganap na mapagmahal sa kanila. At nandito ang pagtutuos sa pagpatawad kahit masama pa rin ang pakikitungo sa kanya. Katiyakan ang mga yaong nagbibintang ng pakikiapid sa mga malilinis, matutuwid na mga nanampalataya, ang kapabahiyan at mga walang kanumang muwang sa kailanman ay hindi sumagi sa kaisipan nila ang mga ganitong bagay. Sila ay gumagawa nito ay ipinagtapuyan mula sa awa ng Allah dito sa daigdig at sa kabilang buhay, at para sa kanilang matinding parusa sa imperno, apoy. Naririto sa talatang to ang katibayan sa pagiging nanampalataya na sinumang nagmura at nagbibintang ng masama sa mga asawa ni Propeta Muhammad. Ito ang paparusa ay sa araw ng muling pagkabuhay, na kung saan doon ang testigo laban sa kanila, ang kanilang mga dila sa anuman nga nasabi nito, at magsasalita ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa na sasabihin kung anuman ang kanilang nagawa. Dito sa araw na ito ay ipagkakaloob ng Allah ang kabuunan ng kanilang kabayaran sa kanilang nagawa
ng makatarungan at malalaman nila sa dakilang pangyayaring ito na ang Allah ang malinaw na katotohanan na ang kanyang pangako parusa ang katotohanan at ang lahat ng anumang nagmula sa kanya ay katotohanan, na hindi kailanman dadayain ang sinuman na kahit na katitig na katitig. Lahat ng mga masasama sa mga kalalakihan, mga kababaihan, mga salita na mga gawa ay para rin sa mga masasama katulad din nito, at para sa lahat ng mabubuti at mga kalalakihan, mga kababaihan, mga salita ng mga gawa at anumang katumbas na mabuti, at ang mga mabubuti, mga kalalakihan at mga mabubuti sa mga kababaihan ay pinawalang sala na anumang masamang ibibintang sa kanila ng mga masamang tao, at para sa kanila ang kapatawaran sa kasalanan mula sa Allah at marangal na kabuhayan ng Al-Jannah. Kung kayo'y mga naniwala sa lahat na sumusunod sa kanyang sugo, huwag kayong pumasok sa mga tahanan na hindi sa inyo hanggat hindi kayo makahingi ng pahintulot sa mga may-ari nito na pumasok at makabati kayo ng salam, kapayapaan sa kanila. Ang mamaraan nito sa suna ni Prophet Muhammad ay ganito: Assalamualaikum, Assalamualaikum. Papasok na ba ako? Ganoon ang pagpapaalam na nakapubuti sa inyo upang maalaala ninyo sa pamagitan ng ganitong gawain. Ang mga ipinag-uutos ng Allah ay susunod kayo sa Kanya. At kapag wala na kayong natagpuan na sinuman sa mga tahanan ng mga iba, at huwag kayong pumasok hanggang kayo ay makatagpo ng mapagahintulot sa inyo. At kapag kayo ay hindi pinaghintulutan, sa halip ng sinasabi ninyo na bumalik kayo, at bumalik kayo. At huwag kayong magpumilit, dahil ang pagbabalik ay gayong pagkakataon ang higit na nakalilinis sa inyo, dahil may pagkakataon sa tao na mayroong mga pangyayari sa kanya na ayaw niyang mabatid ng iba. At ang Allah, ang alim, ganap na nakababatid sa inyong mga ginagawa, at ginagantimpalaan niya ang sinumang ayon sa kanyang nagawa. Subalit hindi bawal sa inyo na pumasok na hindi na kinakailangan pa ng paghingi ng pahintulot ng mga tahanan na hindi tinitirahan ng mga tao, kundi ito ay tinayo para sa pangkalahatan kapakinabangan, na itinayo para sa kapakinabangan ng sinumang nangangailangan, na katulad ng mga tahanan na itinayo bilang kawanggawa sa mga pagnalakbay na sa mga daanan at iba pang mga lugar na nanduroon ng kapakinabangan at pangangailangan ng sinumang papasok doon. At mahirap sa ganoong sitwasyon ay pagpaalam. Ang mga Allah ang ganap na kaalam na anumang kalagayan nito, lantad man o lihim. Sabihin mo, Muhammad, sa mga nanampalatayang kalalakihan na ibaba nila ang kanilang mga paningin mula sa anumang hindi pinahintulot sa kanila, na makita ang mga kababaihan ng mga pribadong bahagi at pangalagaan nila ang kanilang pribadong bahagi mula na anumang pinagbabawal ng Allah, na katulad ng pagkikiapid at sodomi, na paglantad ng mga masisilang bagay na anuman na katulad nito, na ito mas nakalilinis sa kanilang katauhan. Katiyakan ang alam, ang ganap na nakabatid na anuman ang kanilang ginagawa sa mga pinag-uutos ng Allah o sa kanilang pag-iwas na anumang ipinagbabawal ng Allah. Ito po ang salita ng Diyos dito po sa Surah An-Nur. Ito po natin makikita sa Book of Quran.
Ito po lahat maliwanag sa sinasabi niya. Ito. At makikinig lang po kayo. Kaya ito, sasabihin ko po to. Ito lahat. At kayo na po ang bahalang makikinig kung ano pong nakasulat dito. Tayong lahat dito ay magkaisa, magmahalan, magtulungan, at sundin natin lahat kung ano pong nakasulat dito para ikakabuti sa lahat. Maraming salamat po. Magandang gabi, brother and sister, magkapatid kong Christianity, Islam, o ano pang mga relihiyon, dahil isa lang po ang Diyos natin, kundi si Allah lang po. Siya po ang nag-iisang Diyos dito sa mundong ito, sa kalangitan at kalupaan. Yan po si Allah, ang Diyos po ni Abraham, lahat ng propeta, Jesus Christ, Muhammad, Isaac, Jacob, lahat. Si Allah po ang nag-isang Diyos nila. Maraming salamat po sa inyo. Assalamualaikum. Peace be with us and peace be with us. Thank you.